Hello, kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat and safe. Kung saan man tayo ngayon naroon sa buong mundo. Hello, Rosana Elias, subscribers and viewers. Thank you so much. Sasagutin ko lang tong tanong na to kasi sa lahat, kapag nagpa-plancha ako, naglalaba ako, natural maglaba ka marami. Kapag naglalaba ako, pagkatapos niyan, pinaplancha yan. Yung mga underwear lang hindi pwede planchahin. Mga panloob, ganyan, pangbahay. Pero yung mga dress namin, saka yung ganito, ganyan, pinaplancha yan guys, kahit pambahay. Kasi ano yung reason kung bakit? Dito sa Pakistan talagang pinaplancha kahit yung mga tiguang dito, mga lula, nagpa-plancha pa yan sa mga damit ng mga anak nila kahit may mga asawa na, kasi may mga asawa nakatukas sa mga kanya-kanyang trabaho. So minsan kapag yung lula walang trabaho, nagpa-plancha dito sa kapitbahay namin, nagpa-plancha. Nakahilira yung mga ganyan. Kung ang anak niya ay 6, nakahilira yung ganyan. 6 din yan. Ganyan. So, yun. Alam kong bakit planchahin ang mga damit dito. Kasi, sa isang damit po namin, binabalik-balik namin to 3 times. Pag hindi pa masyadong babaho, 4 times, 5 times. Sa mga lalaki, 4 times hanggang 4 times yung kay Elias. Oo. Pero pag ako, mga ano lang tong akin, mga 3 beses lang ako mag-ano kasi hindi naman mabaho, pawis lang ganyan. Pag sobrang init na talaga, hindi mo pwede ibalik yung damit kasi sobrang amoy pawis. Pero pag sila Elias, sanay na sila ibalik-balik yung damit nila. Kahit amoy kilikili pa yan, ganyan. Ewan ko ba, dati, laba ako ng laba every day, every week, ang dami kong labahan. Kasi nga, isang suot lang ni Elias, nilalabahan ko, pati yung mga anak ko, kay Bilal, kay Sammy. Napagalitan ako ng Elias, aksaya ka lang ng sabon, bili ng sabon, ganyan. Hindi naman yan ganyan dito. Laba ka ng laba. Ang damit dito, 3 times, 5 times, isusuot. Ganyan. Bagong salta pa lang ako dito sa Pakistan dati. So, yun guys, ang rason. Kapag galing sa labas, kahit dyan lang sa tindahan, iba ang damit, saka iba yung damit kapag pagtulog na, or dito, pag magtrabaho dito sa mga kambing-kambing, magpakain, mga ganyan. Dito, pambahay na ang sinusuot. Yung pambahay, pinaplansya pa rin yun. Kasi, para mag-long last yung suot, or yung ng damit, para pag suot ba, hindi magusot. Kasi pag hindi gusot isuot ang damit, mukhang bago. Mukhang bago yung damit. Katulad ko, pag sinusuot, pag nilabahan to, gusot-gusot talaga. Pag plantsahin mo, mukhang bago yung damit, saka matagal madumihan. Kapag hindi mo plantsahin kasi, andyan yung mga buhol-buhol, gul-gul ba yun? Mga yung mga parang maliliit na parang himulmol. Nandyan. Kailangan talagang plantsahin para mawala yung mga himulmol at saka mukhang bago. Kahit luma yung damit, mukhang bago isusuot. So, yun ang sikreto ng mga bakit pinaplantsa ang damit. So, tanong, ito na ang sagutan talaga. So, ako naman, depende, inaamoy ko yung mga damit ng mga anak ko at saka kay Elias. Pag mabaho na talaga, saka ko nilalabahan. Saka, mayroon naman yun silang pang sa kilikili. Pag hindi yan sila naglalagay, naaamoy ko, nagagalit ako. Bakit hindi ka nagpagupit? Nagpagupit ka, wala. Tagalan ba hindi niya sana? Cute, mari ka ha? Papaglupot siya. Ito si Sammy, dumating sila. Hindi nagpagupit, ang buhok, ang haba-haba. Gusto daw siya magpahaba-haba ng buhok na summer na dito, mukha ng kabayo to.
Tanggalin yung damit, maligo ka na doon. Dali na. Ito dapat niya. Bakit kami naliligo na malamig na tubig? Tagtusan ko niya na natin. Ikaw ha, sarado mo yung bunganga mo. Aba, papay. Pagpaliguan talaga, mahirap talagang paliguan dito sa Pakistan talaga. Gusto ko araw-araw paliguin to kasi mainit na. Reklamo. Kailangan talagang paluan pa. Pero matapos yung video, papaluin kita para ka maligo. Ubarin mo rin damit mo. Bakit hindi ka napagupit, Je? Sa daming tindahan, sarado? Sarado, ang dami-daming tindahan. Sarado. Sinungaling na siguro yung mga to. Kasi maliit ko. Ay, naku, mainit na. Guys ko sa araw. Basang-basa ako ng pawis. Ganyan. Mainit na. Tapos sa amin ang haba-haba ng buko. lahat sarado. Tapos, ano... Asa na yung ilang kilo bigas dala mo? 10. Magkano isang kilo? 10 kilo. Magkano isang That's kilo? it. He giving other, somebody giving 350, 400. 400. He was 300. Ah, may discount ka kasi best friend niya yung may-ari ng tindahan. 300. 300? 300 isang kilo. Kilo-kilo muna tayo ngayon guys. Kay may kasalan dito sa amin. Ano, itong buwan kasi, April, pagkatapos ng Eid, is kasalan ng, grabe kasalan dito, sunod-sunod. Agawan sa schedule ng ano, Shadi Hall, o baga malaking building, doon agawan sa schedule. So, yayamanin ang ikakasal or hindi, pagyayamanin sa big building sa Shadi Hall. Pag mahirap lang, sa bahay lang kinakasal. So, yun. Kapag mayaman, usually yung mga 1 week, ganyan, ang ikakasal. Kapag mahirap, 2 araw lang. Isang sa babae, kukunin, papunta sa bahay ng lalaki. Ay, isang araw, kunin ng babae, tapos kinabukasan na, big day na yun, kasal na yun. Kukunin. Maglaan talaga na isang araw, mag-rent ng mga sasakyan, mga ganyan, para kukunin ng babae. Tapos, dalhin dito sa bahay ng lalaki. Kinabukasan, big day na, kasal na. Super happy pagkasalan sa Pakistan. Ito yung pinaghahandaan nila talaga. So, yung mga lalaki na nag-a-abroad, pag-uwi niyan dito, kasalan na yan. Kaya sa mga Pinay na may mga asawa or ano, labanan day. Tradisyon nila dito day, yung mga ganyan. Kaya intindihin na lang natin. Sa mga nakapasok na, nakakaintindi. Pero pag hindi pa nakapasok, paintindihan nyo rin. Bandang huli. Diba? Thank you for watching. Watching. Bisaya talaga. So, yung ngipin ko kasi, watching. Yung S, maano, shh. Thank you for watching, guys. Salamat. So, yun yung rason kung bakit pinaplansya ang aming mga damit dito. I think, 3 suot ko na itong damit na to. Labahan ko na to. So, yun. Yung sinuot ko kagabi na ano, nang punta kaming kasal, nakahanger pa, ayan pa. 3 beses ko pa yan suotin. Tapos yung damit nila dito, nag-long last talaga. Matagal masira. Kasi pinaplansya. Tsaka hindi laba ng laba. Diba sa atin, nasira na yung mga damit natin, nasira yung mga laylayan, yung mga ganito, ganyan-ganyan. Kasi nga, lagi tayo naglalaba, sila dito, hindi. Talagang pulido mo yung plansyahin, ganyan. Ganun ang trabaho sa asawa, plain housewife. Magplansya ka talaga ng mga damit ng mga anak mo. Kapag marami kang anak, sobrang pagod. Pag mga bata, lalo na to si Bilal, pawisin at saka si Sami,
Same! Hubare na yung damit. Ay, maligo na. So, thank you guys for watching. Hope you guys subscribe and subscribe my YouTube channel. Sana aabot tayo sa 200 subscribers. Ang wish ko, sana aabot ako ng 300 subscribers para mag-feeding na naman tayo doon sa sa pinapiding namin dati na nag-i-start kami ng vlogging. Gusto ko yung mga naka-tent doon. Gusto ko sila mag-feeding ulit doon. Super saya. Sana aabot tayong 300 subscribers. Masaya na ako noon. Tapos magpasalamat talaga tayo ng bonggang-bongga. So this is it guys. See you in the other video. Thanks for watching and subscribe our YouTube channel, Rosana Ilyas. Bye. God bless everybody.